Tumatiwok ang puso mo nang humigit kumulang 100,000 beses bawat araw at ikaw mismo ang umaatake dito. Isang bagay na palagi mong ginagawa ang maaring magligtas o sumira dito. Ako si Josh at sa episode ng The Infographic Show, tatalakay namin ang epekto ng paglalakad sa puso ayon sa mga cardiologist. Si Ched ay isang Amerikanong manager ng hotel, masayang may asawa at 2 anak. Naging Employee of the Month din siya. Para sa lahat, simbolo siya ng katatagan. Walang bakas ng problema, pero sa puso niya may countdown na nagaganap. Isang 15 minutong pagtatalo lang tungkol sa bayarin sa almusal ang naging mitsa ng lahat. Ngayon, si Chad ay hindi na lang basta tao, isa na siyang data point. Isa siya sa 805,000 Amerikanong nagkakaatake sa puso taon-taon. 75% sa kanila ay unang beses na nabiktima at hanggang 20% ay tahimik o di namamalayan. Pero nagawa na ang pinsala. Ano nga ba ang nangyayari sa katawan ni Chad? Nagkaroon siya ng mild na atake sa puso. Minimal ang permanenteng pinsala pero nakita sa tests na may seryosong bara sa ilang ugat. Hindi kailangan operahan pero nakakabahala pa rin. Parang bomba ang puso niya na pwedeng sumabog at nangyari na ito. Paano makakabawi si Chad sa mabuting kalusugan? Matapos ang ilang araw ng tensyon sa ospital, pinayagan na si Chad umuwi. May kasamang mga alituntunin, gamot sa presyon, regular na check-up at dieta, paalam, Big Map at ribs. Pero may isang bagay na talagang kinakatakutan ni Chad. Ehersisyo. Hindi mataba si Chad, ngunit sanay sa hindi aktibo. Mahababang oras sa mesa, linggo sa sofa nanonood ng football. Hindi siya nag-iisa. 24% lang ng Amerikano ang sumusunod sa aerobic at muscle strengthening na requirements. Ayon sa exercise packet, magsimula sa maliit gaya ng paglalakad. Madali ito dahil ginagawa nga niya mula bata, pero may sorpresa siyang haharapin. Pinasimple niya ang buhay sa paglakad papunta sa Delhi imbes na magmaneho. Kalahating milya lang mula opisina, kaya 1 milya ang nalalakad niya araw-araw. Mukhang madali, di ba? Hindi naman kalakihan, pero hindi pa napapansin ni Chad na wala na pala siya sa kondisyon. Pagdating niya sa Delhi, hingal, pawis na pawis at namumula ang muka kaya handa ng tawagan ng clerk ang EMTs. Mas mabuting wag na lang lagyan ng bacon at mayo. Noong high school, si Chad ay tumatakbo sa football field nang hindi pinagpapawisan. Ngayon, hiningal na siya kahit mabilis na maglakad ng 1 block. Kahit gusto niyang isisito sa atake sa puso, alam niyang matagal na siyang hindi aktibo. Pagbalik niya sa trabaho, masakit ang mga paa niya, pero mas magaan at alerto ang pakiramdam niya. Karaniwan, lutang siya matapos mantanghalian, pero ngayon ay masigla siya dahil sa endorphin na nailabas sa paglalakad. Ang mga feel-good na neurotransmitter na ito ay tahimik na gumagawa ng himala, pinapawi ang pananakit ng kalamnan at nagbibigay ng pakiramdam ng kaginhawaan na hindi niya maiwasang mapansin. Pero kung ganoon lang kadali, sana lahat ay ginagawa na ito. Magandang paglalakad para sa katawan, pero minsan hindi ito magaan, lalo na kung di sanay ang katawan sa aktibidad. Alam ng mga na-gym ang delayed onset muscle soreness, DOMs, ang pananakit ng kalamnan na nararamdaman ilang oras o 1 araw matapos mag-ehersisyo. Tinatawag ng karamihan itong sakit, pero dulot ito ng maliliit na punit sa kalamnan at microinflammation. May ibang tawag dito si Chad na bawal banggitin sa YouTube. Pagkatapos ng shift niya, halos matumba siya habang naglalakad sa hotel. Bawat hakbang, naalala niyang malayo pa siya sa pagiging fit. Buti na lang, nakatulong ang malamig na lata ng soft drinks sa binti niya. Kinabukasan, nawala ang sakit at nakalakad na ulit si Chad. Kabisado na niya ang ruta at pakiramdam ay mas mabilis at madali ngayon, may nakakalayang pakiramdam din. Walang traffic, walang mababagal na driver, siya lang ang may kontrol sa bilis at araw niya. Ngayon lang niya naramdamang kaya niya itong gawin araw-araw. Kadalasan, ilang linggo ng paglalakad ang kailangan para tumaas ang endurance at cardio-respiratory fitness. Pero may agad na nararamdamang pagbabago at mental na benepisyo. Mas magaan ang pakiramdam niya, mas matalas at mas kontrolado kaysa sa mga nakaraang buwan. Pero habang naglalakad si Chad sa bangketa, may nakakagulat na pagbabago na nangyayari sa loob ng kanyang katawan. Isang bagay na maaring magligtas ng buhay niya. Nagsimula ang lahat sa puso ni Chad. Sa labas, mukha siyang malusog, pero sa loob, iba ang kwento. Nagbibigay ng babala ang puso niya tungkol sa sirkulasyon. Sa bawat hakbang, mas mahusay ng dumaloy ang dugo niya. Maaaring magdulot ng nakamamatay na sakit gaya ng arteriosclerosis ang mahinang sirkulasyon kung saan nababara ang mga arterya na makapal at mamantikang plaque. Ang pagbabarang ito ay humahadlang sa pagdaloy ng dugo kaya mas vulnerable sa atake sa puso at stroke. Mukhang simple ang paglalakad pero para kay Chad, unti-unti nitong binabago ang kwento ng kanyang puso. Natuto siyang gumamit ng oxygen ng mas mahusay, kaya bumaba ang panganib ng coronary heart disease ng 11%.
Ang pag-akyat ng 5 palapag ng hagdan araw-araw ay pwedeng magpababa ng panganib sa sakit sa puso ng 20% bagamat hinihingal si Chad sa maikling akyat, nakakagulat na nagbibigay rin ito ng sigla. Pero hindi lang puso ang nakikinabang. Malakas ang tibok ng puso ni Chad, pero ngayon ay maayos na ang ritmo. Lumalawak din ang kanyang baga sa bawat hinga. Isang araw, mas matagal siyang nakipagpasa ng bola sa anak niya. Kinabukasan, tuloy-tuloy siyang naggapas ng damuhan. Di naglaon, di na siya hinihingal sa pag-akyat ng hagdan. Ramdam niya ang bunga ng bawat maliit na hakbang. Tumataas ang paghinga niya mula 15 hanggang 30 beses kada minuto tuwing nag-ehersisyo, hinahasa ang baga para sa tibay. Nakakagulat sa bagong routine ni Chad sa paglalakad na mas maganda na ang tulog niya. Pagod pa rin siya pagkatapos maglakad, pero ito'y magandang pagod. Dati, ginugugol niya ang unang bahagi ng gabi sa pag-ikot at pagbalikwas, mabilis ang takbo ng kanyang isip. Pero nitong mga huling gabi, nakakatulog na siya agad ilang minuto lang matapos mahiga sa unan. Ayon sa pag-aaral, nakakatulong ang paglalakad na mabawasan ang insomnia sa mga nakatatanda. Si Chad ay agad nakatulog at mahimbing ang tulog sa unang pagkakataon matapos ilang buwan. Habang natutulog si Chad, aktibo pa rin ang katawan niya at may mga pagbabago pa rin nangyayari na di nakikita. Tandaan, ang paglalakad ay dagdag hakbang sa araw mo. Ang pagpindot ng like, share at subscribe ay nagbibigay ng dagdag na sigla sa channel. Kaya bakit hindi gawin pareho? Isang buwan matapos simulan ang kanyang bagong routine sa paglalakad, napapansin na ni Chad ang tunay na mga pagbabago. Hindi na napapagod ang kanyang mga binti, pero hindi lang yon ang pagbabago, mas malakas na rin ang pakiramdam ng kanyang mga braso, parang hindi makatuwiran. Ang mga binti naman niya ang gumagawa ng halos lahat ng trabaho. Sabi ng doktor niya, ang pag-indayog ng mga braso habang naglalakad ay ehersisyo rin. Pero higit pa kaya ito sa pagpapalakas sa kanya? Maaari kaya siyang mapabata nito? Habang iniindayog ni Chad ang kanyang mga binti palabas ng kama, napansin niyang hindi na kasintalas ang mga pamilyar na tunog ng pag-igik. Mas maluwag ang pakiramdam ng kanyang mga tuhod. Unti-unti nang nawawala ang araw-araw niyang snap, crackle, pop, kaya parang isang maliit na tagumpay ang bawat pagbangon. Ang paglalakad ay tumutulong sa kasukasuan dahil umaasa ang kartilago nito sa paggalaw para sa nutrisyon dahil wala itong sariling supply ng dugo. Bawat hakbang ay nagpapadiin at nagpapaluwag sa kanyang mga kasukasuan, tumutulong para dumaloy ang synovial fluid at maghatid ng oxygen at nutrisyon. Sa umaga, hindi na sumasakit ang kanyang mga tuhod. Pakiramdam nila ay mas madulas at maluwag, parang lumang bisagra na nilagyan ng langis. Siyempre, may isang numero na talagang gustong malaman ng karamihan. Makaraan ang 3 linggo, nagulat si Chad nang makita niyang nabawasan siya ng 7 libra at maluwag na ang kanyang mga maong. Hindi man siya kabilang sa 42% ng mga Amerikanong nasa hustong gulang na obese, siguradong may sobrang taba pa rin siya. Tahimik na nagsusunog ng calories ang paglalakad at nararamdaman niya ito. Ang 30 minutong paglalakad ay pwedeng magsunog ng 100 at 50 calories depende sa timbang at bilis. Ang paglalakad ay gumagamit ng taba bilang enerhiya at ang mga sobrang calories na iyon unti-unting nasusunog sa bawat hakbang. Pero ang ilan sa mga pinakakapanapanabik na epekto ay hindi nakikita. Pinapapalakas ng paglalakad ang katawan. Dati, ramdam ni Chad ang sintomas ng sipon at trangkaso. Ngayon, banayad na lang at mabilis siyang nakakabawi. Ang regular na ehersisyo ay nakakabawas ng 31% sa panganib ng mga impeksyong nakukuha sa komunidad. Kapag may sipon na kumalat sa kanilang bahay, halos hindi ito napapansin ni Chad. Ang araw-araw na paglalakad ay nagbibigay ng dagdag na lakas sa depensa ng iyong katawan. Sa madaling salita, inilalagay nito ang buong katawan sa banayad na pag-ehersisyo na tumutulong dito na mag-adapt sa tamang antas ng stress. Dahil dito, nananatiling nasa pinakamataas na antas ang immune system. Lalo itong naging mahalaga noong 2020 at pagkatapos nito, kung saan ang mga taong nanatiling aktibo ay mas malamang na walang maramdamang sintomas o kaya'y banayad lamang ang mga ito. Ang regular na ehersisyo ay nakabawas ng 37% sa panganib ng pagkamatay mula pandemya at napatunayan ding may katulad na epekto laban sa sipon at trangkaso. Mapoprotektahan ka ba ng paglalakad sa injury? Dahil karaniwan ang sports injury, baka isipin mong mas marami pa itong masamang idudulot kaysa mabuti. Pero isa sa pinakakahangahangang benepisyo ng paglalakad ay kung paano nito pinapalakas ang iyong mga buto. Ipinapakita ng mga pag-aaral na nakatuon sa mga taong may osteoporosis na ang paglalakad ay maaring makapagpabagal ng malaki sa pagkawala ng bone density. Ang araw-araw na paglalakad ay nakapagpapababa ng panganib ng hip fracture ng 40% sa matatanda. Malaki rin ang benepisyo nito sa utak. Di ito agad makikita pero pinapaboran din ni Chad ang kanyang utak. Sa matatanang babae, 17% ng naglalakad ang may malaking pagkawala ng memorya kumpara sa 24% ng hindi aktibo. Mas maraming paglalakad, mas magandang resulta. Ang mga pag-aaral tungkol sa pagkawala ng memory sa ngayon ay hindi patyak dahil ang utak ng tao ang pinakakomplikadong organo ng ating katawan. May malinaw na ugnayan sa pisikal na aktibidad at talas ng pag-iisip.
Ang paglalakad ay nagpapabuti ng daloy ng dugo at oxygen sa katawan na nakakatulong sa kalusugan ng mga organo. Sa pagtanda, malaki ang epekto nito. Ang paglalakad ay maaaring magpababa ng posibilidad mong magkaroon ng Alzheimer's disease. Isang pag-aaral sa mga lalaking 71 hanggang 73 anyos ang nagpakita na ang naglalakad ng hindi bababa sa 2 milya kada araw ay may halos kalahating tsansa lang magka-demensya kumpara sa mga halos hindi naglalakad. Sapat na ba ito? Ayon sa karamihan ng mga medical na eksperto, ang ideal ay hindi bababa sa 30 minuto ng pisikal na aktibidad bawat araw. Kaya nagdadagdag si Chad ng mabilis na 10 minutong paglalakad sa paligid ng blok pagkatapos makapunan. Ang totoo, ang pinakamahusay na routine sa paglalakad ay hindi komplikado. Yon ang kaya mong sundan. Nagsimulang maglakad si Chad sa sariling bilis at agad tumugon ang katawan niya. Pinapatunayan nito ang matagal nang sabi ng mga doktor, pinakamahirap ang unang hakbang. At habang si Chad ay simpleng naglalakad papunta para magtanghalian, umiikot sa blok o sa kanilang kapitbahayan, may kamanghamanghang ginagawa ang kanyang katawan. Mas malakas ang pagpintig ng kanyang puso, mas malalim ang paghinga ng kanyang mga baga, at mas nagiging malusog ang buong sistema ng kanyang katawan. Isang simpleng gawain araw-araw ang nagpapabago sa kanyang buhay. Pero anong mangyayari kung mas pilitin pa, gaya ng pagtakbo? Kung naisip mo na kung bakit may mga bahagi ng katawan na mas masakit, alamin kung bakit ka nakakaramdam ng sakit dito kapag tumatakbo ka o panoorin mo na lang ang video na ito.